tayo, tama? Wala tayong ibang iling kundi mapakinggan. Sino ba ang nagbibigay ng sahod sa mga congressman? Sino ang nagpapasahod sa mga congressman? Sino nagpapasahod sa mga senador? Sino nagpapasahod kahit sa presidente doon sa Malacanang? Nasermonan ni Kong Eli San Fernando itong si Bubuim kasama si Chucky Claire. Ito ay may kaugnayan sa pahayag ng palasyo na wala umanong oil crisis sa ating bansa, anak ng mga hinayupak. Ayon sa naturang kongresista, hoy, gising Mr. President! Nasa crisis na tayo. At ang dagdag pa niya, abnormal lang ang naniniwalang normal ang nangyayari sa ating bansa ngayon. O, alam nyo na kung sino yung mga abnormal. Si Chucky Claire, yung mga ensaymada vloggers, mga bubunistang tanganista ni Baki, ayan, mga abnormal ang mga hinayupak. Takin mo, sasabihin na walang oil crisis, buong mundo na nga ho nagka-problema eh. Nagsitaasan na nga ho ang mga bilihin dahil sa oil crisis, tapos sasabihin walang oil crisis. So tangina no, pinipili talaga tayong niluloko ng mga animal na ito, mga nasa Palasyo de Impierno. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko, pa-subscribe ko po. Mukhang wala pang laman doon eh. Malay natin, magla-live tayo mamaya. Alam niyo po, nakakabisdak, nakakalito rin itong animal na mga nasa gobyerno. Siguro, sinasadya lang nila na lituhin ang taong bayan para kunyari lang ba na may ginagawa ho sila. Kunyari lang na hindi tayo nakaranas ng crisis. Pero isang kalukuhan nga ho yun. Yung sinasabi nila, hindi pa tayo nakaranas ng crisis ngayon sa ating bansa. Mantakin mo ho, ito ha, walang oil crisis, sabi ng animal na Chucky Claire at Palacio de Polvoron. Pero magtatayo po sila ng crisis management. O diba? Tinatanga tayo, no? Oh. Ang inumin talaga, oh. Nasaan kaya ang utak ng mga ito? Utak na sa talampakan ng mga hinayupak. Oh, ito, pakinggan natin yung balitang ito. Magtatayo sila ng oil crisis, eh. Pero sabi, walang crisis. Oil crisis. Magtatayo sila ng oil crisis management, no? Crisis management. Pero wala daw crisis. Walang crisis sa langis, ha? Pero, crisis management magtatayo. Pakinggan natin. Bumubuo ng gobyerno ng Crisis Management Committee dahil sa epekto na nagpapatuloy na gera sa Middle East. Nanindigan naman ng palasyo na wala tayong krisis sa supply ng langis. Yan po ang express report ni Maricel Halidi. Kahit walang patid ang paglobo ng presyo ng petrolyo, iginiit ng Malacanang, walang krisis sa langis ang Pilipinas. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi oil crisis ang nararanasan ng bansa dahil hindi naman tayo kinakapos sa supply. Ang tawag daw doon, price disruption. Kami po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng krisis, sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. Ito'y kahit mismo sa bibig ni Pangulong Marcos nang galing ang salitang krisis. We have to accelerate all of this because of the oil crisis that is happening. Itong problema is because of the war in the Middle East. Sabi ni Jose Castro, krisis sa Middle East ang tinutukoy ng Pangulo rito at hindi oil crisis sa Pilipinas. Pero kahit pa iginigiit ng palasyo na walang krisis, bumubuo na rin sila ng Crisis Management Committee. Of course, kapag po binigyan natin ng sinabi po nating crisis committee, ito po ay tututok. Lalo-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel, at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Maliwanag, ginawang tanga tayo ng mga animal na ito. Sabi ni Bangag, may oil crisis. Sabi naman ng Department of Energy, hindi daw yun ang tinutukoy ni Bangag. Binanggit nga oil crisis eh. Putang ina nyo. Tapos sinabi rin naman ni Castro, walang oil crisis. Pero ngayon po, magtatayo po sila ng crisis management. Ang tatanga nyo. Di ba magkakaroon ng emergency power kasi may crisis? Sus ko bino. Itong mga tao sa Malacanang, mga bangag na rin. Kaya ang direksyon ng bansa, papuntang Inidoro. No? Walang oil crisis. Pero bakit? No? Ang merong nagsasara ngayon, mga 400 gasoline station na pala ang nagsasara sa ating bansa. Pero itong gobyernong nakangiwi ang panga, wala pa rin oil crisis sa kanila. Kaya tama lang pagmumurahin ng mga animal. Ito pakinggan natin. Apat na rang gasolina ang pansamantalang nagsara sa gitna ng taas presyo sa petrolyo. Pero hinala ng PNP baka modus lang ito para mangipit ng supply. Live mula sa Quezon City, nung una sa balita, si Brian Casillo. Brian, anong plano ng PNP? Imbisigan ba nila itong mga gas station na ito? Tama, Jiggy, ibinigay na ng PNP yung listahan ng mga nagsalang gasolinahan sa Department of Energy. At pawang mga nasa probinsya, itong karamihan sa mga nagsalang gasolinahan. At gusto ng PNP ngayon ay imbestigahan daw ang mga yan dahil baka naman yung iba ay nagsara lang para makapang-hoard o kaya ay makapang-ipit ng supply ng langis. Katuwang ng DOE ang PNP sa pagbabantay laban doon sa mga abusado at pasaway na gasoline stations. Narito ang pahayag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
Inaasahan natin sinasabi na up to April 15, yung possible stocks ng lahat ng gasoline stations na pwede pa sila magbenta. Kaya binigyan natin ito para sila pa mag-determine kung ang naturang pagsasara ng 403 may kaugnayan sa possible hoarding na nasabi mga gas stations. At Brian, sa panahon ngayon, nakikita ba ng PNP na lalong dadami yung krimen? Panigurado yan. Gigi, naghahanda na nga ang PNP doon sa mga posibleng worst case scenario. Kabilang na nga dyan yung pagtaas ng krimen. Kasi kabilang rin dyan yung posibleng looting o yung nakawan doon naman sa mga gasolinahan sakaling patuloy pang lumobo yung presyo ng mga produktong petrolyo. Taro na rin ang PNP na magsagawa ng simulation exercises kontra nga sa mga ganitong gawain. Narito ang pahayag ng PNP. Kasama sa ating police intervention ay yung ating pong estratehiya kung paano natin sasawatayin yung posibleng pagtaas ng datos sa crimes against property. Ito po yung sa theft at saka sa robbery. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Quezon. Tingnan mo, no? Wala daw oil crisis pero nagsasara na yung 400 na gasoline station, no? Tapos sabi naman ng pulisya, baka daw sinasadya para mag-hoard ng langis. Utang na, parang anong logic nun, no? Hindi ko may-gets, no? Nagsara na nga ho sila tapos mag-hoard ng langis. Ano yun? Order sila ng maraming langis tapos imbak sa kanilang mga gasoline station tapos biglang magbukas. Nagsara na nga kasi walang makunang paglangis, mag-hoard ka pa. Yan yung tinatawag na oil crisis. Yan ang maliwanag. O ito pa, bago po natin pasalitain itong si Kong Eli, no? San Fernando. Dahil sa oil crisis po, ang gagawin ngayon ng Malacanang, magugulat kayo, no? Pero sinabi nila, walang oil crisis. Pero bakit ganito ang mangyayari? Narito, pakinggan natin ang balita. Para sumapat ang supply ng langis, pansamantala na ring pinayagan ang pag-import ng Euro 2 petroleum products kahit dati na itong ipinagbawal dahil mas marumi at mas nakadudulot ng polusyon. Bahagi po ito ng mga hakbang ng gobyerno para makalikom ng dagdag na supply. At nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng giyera sa Middle East, siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na may sapat na supply ng langis sa bansa. Ayon sa Department of Energy, may supply pa tayo ng langis hanggang Abril. May required sila na 15 days, pero ang capacity nila siguro 40, ano? And that's the only, so they have to replenish every 40 days, let's say. So we have more than enough time to order the next batch. Para masiguro ang supply ng langis sa bansa, pansamantalang pinayagan ng DOE ang pag-import ng Euro 2 petroleum products. Pero ang pwede lang gumamit nito ay yung mga sasakyang gawa noong 2015 o mas luma pa. Mga traditional jeepney, power plants, generators at marine at shipping industry. Mas mura pero mas mataas ang emission ng Euro 2 kumpara sa Euro 4 na standard ngayon sa Pilipinas. Mataas ang sulfur content ng Euro 2 kaysa sa Euro 4. Ang mas mataas na sulfur content, mas nakakadumi at nakakasira ng makina. Mas nakakapagdulot din ito ng polusyon. Pero dahil sa anilay extraordinary circumstances sa Middle East na nakaaapekto sa petroleum markets, kinakailangan magpatupad ng temporary regulatory measures para masiguro ang sapat na supply at magkaroon ng access sa mas maraming uri ng produktong petrolyo. Pero sa tingin ng energy expert na si Attorney Noel Baga, bagaman makakatulong ito sa supply ng langis, hindi ito sapat, lalo't patuloy pa ring sumisirit ang presyo ng produktong petrolyo. Very helpful ito sa oil industry natin para mas may leeway ang ating oil companies na mag-import ng oil. Even though dirtier oil siya, pero para may leeway siya na mas marami siyang ma-import para sa energy security. Ngunit hindi sapat ito para i-address ang oil crisis. Ayon sa Center for Energy Research and Policy o CERP, nasa 60 araw ang reserba ng langis ng Pilipinas, higit na mas mababa sa reserba ng ibang bansa sa Asia, tulad ng Japan na 250 days ang reserba ng langis. Mungkahi ng CERP, dapat magkaroon ng Strategic Petroleum Reserve ang Pilipinas, tulad noong 1970s hanggang 1980s na pinapatakbo ng Philippine National Oil Company. Mas maganda raw kung nasa pang-isang taon ang reserba. Napaka-thin margin lang nung 60 days. Mas mabuti talaga kung meron tayong Strategic Petroleum Reserve na i-establish yung gobyerno para meron tayong mas pangmatagalan na supply ng langis. It will be established by the government at kung may oil crisis, pwedeng ibenta ng gobyerno yung langis na ito at subsidized prices sa mababang halaga sa taong bayan. Si Senador Chis Escudero, naghain na ng panukalang batas na layong magtayo ng sariling crude oil tank storage facility ang gobyerno para maging panangga sakaling magkaroon ng geopolitical crisis, magkaproblema sa supply o magkaroon ng biglang pagtaas ng presyo. Sa ilalim ng panukala, kayang mag-imbak ng pasilidad ng supply na pang 90 hanggang 180 days na pangangailangan ng buong bansa. Sa gitna naman ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa, lumabas sa monitoring ng PNP sa mahigit 14,000 gas stations na mahigit 400 gas station. Tama na yan, napag-usapan na natin kanina yun. O ito yung patunay, Claire Castro, na kayo ay mga sinungaling. Pilit nilo sinasabi ninyo na walang crisis sa langis. Hindi nga totoo yun, pambobodo lang. Galing kay Bangag, merong crisis, no? Bunganga niya. Sira ulo naman po kasi ang Pilipinong maniniwala na walang crisis sa langis. Kaya ang sabi dyan ni Kong Eli San Fernando, ayan, abnormal lang. Sabi ni Eli San Fernando, abnormal lang ang naniniwalang normal ang nangyayari ngayon. With the prices of petroleum products now reaching 110 to 120 per liter, the government should be in a crisis mode. Abnormal mo lang, sobrang abnormal pa. Mga amay aning-aning, may mga amats ba? Sasabihin mo pa rin na hindi walang oil crisis. Utang nagagamit ka na nga yung mga maruming langis kasi may oil crisis. Papatusin na nga natin yung Euro to, na napakaruming langis na yan. Nakakasira sa ating sa polusyon.
Putang inang. Di ba sinabi? Tapos papatusin natin, wala pa ring oil crisis. Ito pa, dagdag pa ni San Fernando. Gising na daw, Mr. President. Sabi ni Representative Eli San Fernando, Mr. President, gising na. Lumabas na kayo sa sarili ninyong mundo. Nasa crisis na po tayo. Wala pa daw, sir. Walang crisis, sir. Lakas ng amats, no? Tama na yung kasisinghot, Mr. President. Ito, dagdag lang natin ng konti. Sabi naman ni Manong Jason sa, ayan, ano ba ang sinisinghot o binabatak ng babaeng ito? Kuya Will, paikutin ang rulita at bigyan ng jacket ang babaeng ito. Total, sagot ni Kong Leviste, yung gastos, pareho na sila ng amo niya. Bangag na. Alam niyo po, pilit tayong niluloko ng mga animal na ito. Liwanag naman, malinaw po. Sikat ng araw. Nakaranas talaga tayo ng crisis pagdating sa langis. Hindi po pwedeng takpan nila yan. Kung ano-ano nang pinanggagawa ng mga animal, wala pa rin crisis eh. Magtatayo pa nga ng crisis management. Kapag gamitin na nga tayo ng mga maruming langis, bahala na daw masira ang ating kalikasan. Basta may langis. Huwag ubog! 400 na gasoline station nagsara, walang crisis sa langis. Kaya ito, para patunayan po ni Kong Eli San Fernando na may crisis sa langis, haba anak ng kagwang. Ayan, panoorin natin yung kongresistang ito, nagkalye sorbiho, para mapatunayan na mali ang Palasyo de Polvoron at tulog pa rin hanggang ngayon at hindi alam na may crisis ang ating bansa. Narito po, Kalye Sorbi niyo. Mga boss, nandito tayo ngayon sa Nepa Q-Mart para tanungin yung mga manggagawat ordinaryong Pilipino kung ano masasabi nila sa sinabi ng Palasyo, lalong-lalo na ni Yusek Claire Castro. Sabi niya wala pa raw krisis at hindi pa raw kailangan magpanik dahil everything is under control at normal pa lahat. So, tanungin natin ano masasabi ng mga kabayan natin. Wala pa krisis kasi hindi na naramdaman kami. Ramdam namin krisis dito ngayon eh. Aray ko. Hindi nga, magkano lang sasahurin mo, ang malang bilihin. Sa kanila sila okay kasi nasa taas sila eh. Pumunta sila sa baba para malaman nila kung okay. Correct. Baka nagtatagulan. Baka manakaw yung malita eh. Tagay ka. Ayan, Auntie Claire, may tip sa'yo si Ate Judy. Pumunta kayo dito at malaman nyo kung ang tao dito nagugutom o hindi. Ayo. Dala natin ang crisis, patagal ng ramdam ang crisis. Tagal lang may crisis, hindi lang nila naramdaman. Kami lang naghihirap na. Oo. Yung mga malit ang dapat makulong. Wala naman mga alam yan, panirang ano yan. Yun lang ginagawa nila, no? Politika. Pag pumunta sila sa mahirap para malaman nila. Parang apektado na nga po lahat eh dahil sa pagtaas ng petrolyo eh. May crisis na po. Followers mo po. Ay, totoo nga po. Ano, mataas na nga bili. Sobra na nga crisis. Crisis na nga po. Oo, tinawanan na lang kayo ni Ate Maribel. Mahal na lang, no? Pero wala pang krisis. Crisis. Tuyo, may crisis na ngayon eh. Hirap na nga kami. Hindi naman nila nararanasan ang hirap. Marami pong epekto, lalo na yung diesel natin, mataas na po. Sobrang mahal na po eh. Nababawi sa kinikita nyo sa pamamasaka, no? Oo, nabawasan po talaga. Crisis na crisis tayo. Hindi, pero sabi, wag daw mangamba pa eh. Sa mga ka-level niyang mayayaman, huwag mo na mangamba. Tingin mo, sapat na ngayon, ayuda. Sa araw lang nagastos yun. Mahal na po yung bilihin natin. Tapos ngayon dumating pa po yung crisis natin sa Lasino. Hirap po yung mga maliliit na tao. Ayan, okay, si Boss Alberto na nagsabi, hindi nyo alam yan kasi di kayo lumalabas ng opisina nyo. Mag-commute kayo, labas kayo ng opisina nyo, malalaman nyo. Ano ang tunay na kalagayan ng mga ordinary Pilipino. Ayan, Undersecretary Claire Castro, PBBM at kayo mga nandyan sa Palasyo. Kayo na lang ho ang hindi naniniwala na may krisis na nararanasan ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Dapat ho, ang attitude ninyo ay crisis mode na emergency mode. Ang maganda nyo gawin, isuspindi nyo yung excise tax, yung value added tax sa mga produktong petrolyo, i-address nyo yung issue ng sahod ng mga manggagawa. Walang problema sa ayuda, pero kung ang tugon ninyo sa problema ay puro ayuda lang, napakalaki ho ng problema natin. Mismong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na ang nagsasabi, may krisis, may problema, dapat umaksyon na ang ating gobyerno. Wala. Ang sabi ni Kong Eli, dapat daw yung mood ninyo ay nasa crisis mood na. Alam mo po ang mood nila, ano Kong Eli, kung nasaan ngayon, anong mood nila? Nasa singhot mood pa rin. Anak ng kagwang. Yan po ang mahirap eh. Sa gobyernong ito, pilit nila idinideny na mayroong crisis sa ating bansa. Tayo nga yung pinakamahal na langis ngayon eh, sa Southeast Asia. Tapos sasabihin mo walang crisis. Tayo nangahulong yung pinakamababang stock sa Asia. Tapos sasabihin mo walang crisis. Mga sinungaling, kasi nangabudol-budol. Sinabi lang nila yan para hindi magpanik ang taong bayan. Pero hindi mo maiwasan dyan. Yan, dahil totoo naman talaga nakaranas na po tayo ng matinding crisis. Sa ekonomiya, pati sa langis, lahat na po. Ito, pakinggan natin yung galit ni Kong Eli dito, narito. Talumpatin. Ito naglilimos. Yung mga taga-NDC ay hindi naman nagmamakawa. Ipinaglaban ng mga taga-NDC ang karapatan para meron silang matirahan. Ang inihingi lang ay mabigyan na ng titulo, tama? Hindi tayo nagmamakawa, hindi tayo nalilimos sa mga manggagawa. Hindi naman nagmamakawa. Hindi naman nalilimos. Masipag naman tayo, tama? Nagtatrabaho naman tayo, tama? Wala tayong ibang ilayin kundi mapakinggan. Sino ba ang nagbibigay ng sahod sa mga congressman? Sino ang nagpapasahod sa mga congressman? Sino nagpapasahod sa mga senador? Sino nagpapasahod kahit sa presidente doon sa Malacanang? Mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Hindi natin kailangan ng awa. Hindi natin kailangang manikluhod. Ang hinihingi natin ay hustisya. Ang hinihingi natin ay tama at patas na pagtrato
sa ating mga manggagawa. Kaya nagiging emosyonal ako mga kasama dahil kahit anong sigaw-atan natin ay hindi pinakikinggan ng gobyerno. Pero huwag tayong panghinaan ng loob mga kasama. Dahil nagtitiwala ako sa bilang ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, mas marami tayo. Sabi natin kanina, tuwing eleksyon, sino ang ilalapitan? Sino ang sinusuyo? Dapat nating maintindihan na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng bawat isa sa atin. Na ang tunay na kapangyarihan na naglalagay sa iba't ibang tao, sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan, ay mga manggagawa at ordinaryong Pilipino rin. Hindi habang buhay, nasa kadusta-dusta tayong kalagayan mga kasama. Hindi habang buhay, nasa nakakaawa tayong kalagayan mga kasama. Pero pakikinggan lang tayo kapag natutunan ng bawat isa sa atin na magkaisa at palakasin ang ating hanay. Pakikinggan lang tayo at mangyayari ang lahat ng ating panawagan kapag hindi tayo tumigil sa pag-iingay, sa pangangalampag at sa pagkilos. Ang susi sa katagumpayan ng ating laban ay nasa atin din. Malapit na mga kasama ang panahon kung kailan susuyuin nila ulit tayo. Malapit na ang panahon kung kailan makikiusap na naman sila sa atin. O pwede nating sila singilin ngayon pa lang. Nasaan kayo noong panahon na kami ay nakikiusap, noong kami ay sumisigaw at nakikipaglaban para sa aming mga karapatan? O pwede nating silang singilin ngayon pa lang mga kasama? Mga kasama, mga boss, sa ating mga kasamang pulis, sa lahat po na nakakarinig sa ating programa, magtatapos ang sesyon ngayong araw at babalik sa Mayo 4 ang Kongreso. Sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa Mayo 4, ipangako ho natin sa isa't isa, itaga po natin na hindi tayo papayag, na hindi nila tayo pakikinggan. Na yung titulo sa NGC na pinaglalaban natin ng 4 na dekada ay hindi tayo papayag, na hindi papansinin at papaliwalain. Na yung pinaglalaban natin sa pagbubuhat ng provincial rate ay papatayin lang nila. Papayag ba kayo mga kasama? Hindi! Papayag ba kayo na patayin lang nila yung pinaglalaban natin? Hindi! Kaya mga kasama, nagsusumbong ho ako sa inyo. Kayo ho ang naglagay sa kamanggagawa party list. Wala tayong pinagkakautangang loob ng mga politiko o mga malalaking negosante. Simple lang ang kahilingan natin. Una, isa lang sa plenaryo at ipasa ang House Bill number 881. Pangalawa, para sa mga nasa NGC, ibigay na ang titulo ng mga nakatira sa NGC. Hipit! Hipit! Yun ho ang ating panawagan. Parang ano ang panawagan nila ay yung uminto sa sahod, no? Kailangan mapareho na lahat kasi nakaranas nga tayo ng crisis. Mas okay po yun eh. Buti pa itong taong ito, kahit kongresista na, no, representative, ayan, nagrarally, sumisigaw ng karapatan para sa bayan. Yun naman talaga ang kailangan. Tuloy lang natin ng konti. At hindi natin tatanggapin, mga kasama, hindi natin tatanggapin ang kahit anumang panukala na mas mababa sa pinaglalaban natin. Papayag pa kayo na mas mababa dyan sa pinaglalaban natin yung ibibigay sa atin? Papayag pa kayo na sasabihin nila, wag na lang natin buwagin yung provincial rate, ito na lang ang gawin natin? Papayag pa kayo? Papayag pa kayo na sasabihin sa mga taga-NGC, wag na lang natin ibigay tuluyan yung titulo dyan sa NGC? Hindi tayo papayag. Kaya mga kasama, hindi itong una at huli nating pagsasama-sama dito. Hindi itong una at huli na pagkilos natin. Noong nakaraan, 700 manggagawa ang pumasok sa House of Representatives para ipakita ang lakas ng nagkakaisang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ngayon, mahigit 1,000 ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nandito. 2,000. Mga kasama, dadating ang panahon. Itong buong harapan ng Kongreso, hindi na mapapasukan, hindi na malalabasan, wala na makakadaang mga sasakyan. Bakit? Dahil magigising ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Titindik yan, lalaban, at sasabihin, ibigay nyo na sa amin kung ano ang nararapat para sa amin. Intindi, no? Mga boss, mga kasama, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po sa inyong pakikisa. Hindi pa tapos ang ating laban. Babalik po ako sa loob ng House of Representatives ng Kongreso. Bit-bit ang panibagong lakas na nanggagaling sa inyo. Babalik ako doon sa loob ng Kongreso. Ipaabot sa mga congressman. Ito ang ating panawagan. Babalik tayo dito. Mas marami, mas malakas. At pag bumalik tayo dito, sasabihin natin, tagumpay ang pinaglalaban ng bawat isa sa atin. Mabuhay ang mga manggagawa! Mabuhay ang mga taga-NGC! Mabuhay ang mga manggagawa Pilipino! Ang tindi rin ng advokasya ng taong ito, no? Representative ka na, no? Pero tuloy ang ipinaglalaban, nasa labas nagsisigaw. Kongreso pa talaga. Tama lang yan, kasi itong si Bungit, walang alam. Kaya tama lang sinermonan mo yan, sir. Kailangan magising itong presidenteng ito. Hindi yata niya talaga alam na crisis ngayon, eh.
Dami kasing pwedeng singhutin. Kaya walang crisis sa kanila. Unlimited daw yung yung supply. Kaya crisis, hindi namin alam yan. Walang crisis ngayon. Okay, balik tayo dito sa issue ng langis. Pakinggan po natin itong isang napakagaling na political analyst, expert, no, nga si Ma'am Malutikia patungkol po sa crisis na naranasan ng ating bansa. Narito po. Prof, maraming salamat po sa inyong pagkakataon. Prof, sinabi po ni Palace Press Officer Claire Castro na wala po pong krisis ngayon sa langis, sa kabila po ng mga gera sa gitnang silangan. Ano pong masasabi niyo dito, Prof, sa larangan po ng communications? Well, una, ang tawag ko dyan kumpletong pagbubudol. Correct. Dahil nakita naman natin ang epekto na sa presyo ng gasolina, ng kerosene, ng diesel. Nakita na rin ang epekto sa pamilihang bayan. Makikita mo ang presyo ng basic commodities tumataas. At sunod-sunod na rin yung pagtaas ng utilities. Di ba? May mga sinasabing magtataas by April. At yung naririnig nating informasyon na ang ating security supply ay para na lamang sa 38 days, hindi ko maintindihan kung ano ang definition niya ng krisis. Prof, pero di ba po bilang ka po ay tagapagsalita ng pamahalaan, di ba dapat alam mo po yung mga bagay na may kaugnayan sa crisis management dahil ikaw po ang tulay kayo po ang tulay, kapagitan po ng pamahalaan at ng mga taong pinamamahalaan ng Estado. Tama ka dun, MJ, no? Ang role sa crisis, dapat malinaw ang communication lines. Siguro ang sinasabi niyang wala pang crisis kasi hindi pa natin directly siguro yung worst case scenario. Pero ang crisis nagsisimula yan sa risk. So titingnan mo ang risk, tapos pagpataas ang risk, ina-avoid mo na hindi umabot sa crisis. So ang isang solusyon na nasasabi, katulad na rin na nabanggit mo, yung communication. Kailangan mong iparating sa taong bayan ano ang risk, ano ang problema, ano ang potential na maging krisis, at ano ang sagot ng pamahalaan in terms of actual plans and programs. Nakita na natin, MJ, yan doon sa repatriation ng ating mga OFW. Kung walang krisis, hindi mo i-repatriate. No? Kung walang krisis, hindi siguro ang UN Secretary General Antonio Guterres ang magsasabi na put down all this and go all this war that you are creating and go back to the negotiating table because it is already alarming and it could reach potentials that are very harmful to all the countries in the world. Kasi lahat yan may direkto. The moment ang gasolina, ang supply ng o linya ng gasolina ang maapektuhan, sabit-sabit na yan. So, yung crisis ay nandoon sa gera at yung impact niyan sa bawat bansa. Kaya nga nakikita natin sa social media, no, ano ang mga supply ng bawat bansa, no? I understand sa Bangladesh is down to 14 days and they have actually stopped going to work to preserve the security supply. Again, babalik tayo dun sa nangyari sa atin nung pandemya. Nung pandemya, worst case scenario kaagad, lockdown. Kasi may prinoprotektahan ang Estado, kaya immediately nag-lockdown. Ito, para mo sabihin na walang krisis, normal lang lahat, hindi normal ang pagtaas ng presyo ng gasolina, hindi normal ang mahabang linya ng sasakyan sa gasolinahan, hindi normal ang isang manufacturer ng isang sardinas na brand ay magsabing may problema na sila sa logistics supply nila. Kung naiintindihan nung undersecretary na yon ang logistics supply, makikita mo ang impact nitong mga risk leading to a crisis that I hope will not happen in our country kasi walang plano o programa na para to mitigate the crisis, the risk that is coming out. Ma'am, anong mensaheng ipinaabot nito, ma'am, sa mga ordinaryong Pilipino na araw-araw po pumipila sa mga gasolinahan, sa mga tendero-tendera sa palengke, na apektado po yung kanilang tinda sa epekto po ng mga krisis, at mga masang Pilipino, ma'am, na ramdam ngayon pa lang ang epekto po ng sigalot? Ay, tuloy lang natin kundi. Ito. Siguro, MJ, dalawang uri ng pananaw, dalawang uri ng Pilipinas, isang Pilipinas na nabubuhay sa katotohanan at realidad, at isang Pilipinas na budol lang na kung ano sabihin ng gobyerno, depensa lamang sa mga kawalaan ng pagpaplano at hindi pagiging makatotohanan. No? Napakalaking bagay ang nangyayari ngayon, hindi ko alam kung hindi sila naaalarma, ang purchase power ng piso ay 75 cents na lamang dahil sa mga problemang ito. So kailangan nating maging masinop sa paggastos, maging matipid, no? At sa tingin ko wala tayong aasahan sa gobyernong ito. Kasi hanggang ngayon nasa state of disbelief pa rin sila na walang krisis. Kahit may crisis, sasabihin wala. Alam niyo po, pag nag-ikot po kayo ngayon sa mga palengke, sa mga puntahan ng ating mga kaubayan, talagang hinahanap nila, ma'am, yung aksyon ng gobyerno eh. In fact, may banta po ng pagtaas sa singil sa kuryente naman, 2 pesos to 4 pesos po per kilowatt hour next month. Ano ba ang next month? Next week na po yun, ma'am. Napakatindi po ang hamong kinaharap na dapat sana, ayon sa mga na-interview namin, mga masang Pilipino, problema ng gobyerno at hindi ipapasan sa masa, Prof.
Oo, tama 'yun, no. Kasi kaya ang gobyerno na andyan ay para makatulong sa atin mga Pilipino, at para mabigyang solusyon ng kabuuan, hindi lamang per community or per family, pero yung kabuuang bansa. Hindi maganda sa pandinig na yung binabayaran mo ng iyong taxes ay sasabihin na walang krisis, no? Siguro siya, marami siyang pera, yun nga in the colloquial, no? Paldo-paldo siguro ang kanyang pera, kaya hindi niya nararamdaman. Pero ang ordinaryong tao, nararamdaman yan, at ang gobyerno ay naandun para sa kalahatan, no? Kahit nga ang middle class nararamdaman. So kung hindi nila nararamdaman, may problema sila. Nasa iba silang realidad o ibang universe na nakakalungkot dahil pati ba naman yung pagkakaroon ng krisis medyo itatabi lang muna nila para matuunan yung kanilang political agenda. Nakakalungkot yun. Opo, uli na lang ma'am. Pero pag mga bagay na may kaugnayan kay VP Sara sa impeachment, matindi po ma'am. Mabilis pa sa alauna ang mga comment ma'am. Ano masasabi mo doon? Oo. MJ, alam mo, ako nananawagan ako sa mga legislators natin, no? Sa panahon ng krisis, siguro dapat magsama-sama muna tayo. Maghanap tayo ng solusyon. Hindi diversionary tactic. May krisis po tayo, ayusin muna natin ang ating mga distrito at matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga botante at mga pamilya dyan sa distrito. Yung hindi mo tinatakbuhan yung pananagutan na hinihingi ng House of Representatives, pero dapat maging patas sila kung ano yung hinihingi ng taong bayan. Sa sinabi at binigkas ng ating presidente na mahiya naman kayo, ibinabalik ko uli sa inyo. Mahiya naman kayo, may krisis. Dito muna tayo sa krisis, maghanap muna tayo ng sources ng ating langis, no? Maayos ang basic commodities, at saka tayo bumalik sa impeachment. Kasi yung impeachment, aksa lang yang sa pera, operasyon na politika. Pangatlo, parang kinakalimutan natin ang dapat pagtuunan, which is the crisis brought about by the war in the Middle East. Meron po tayo dyan 2 million na OFWs na any moment now, dahil binomba yung salination plant ng tubig, baka mapabalik sa atin, no? Hanggang ngayon wala pa tayong eroplano, matagal nang pinangako. May iba nang tumulong sa atin, pero ang gobyerno ni Marcos ay wala pang pinapunta doon para matulungan itong ating mga OFWs. Rock, maraming salamat po sa inyong panahon at mabuhay. Meron na repatriate kagahapon po, ma'am, 300 lang. Parang ano lang yun, no? Parang pasabay, parang yun. Sabayin nyo naman yan. No? Nakikiusap sa airline company, sabayin nyo naman yung OFW para sabihin may ginagawa kami. Kaya nga pagdating ng mga OFW, malamang nagbayad pang mga yun eh. Sa plane ticket, sana may magpost sa social media. Nagbayad kami, di si Bongbong ang gumastos. Ayan po, maliwanag po yung sinasabi po ni Kong LA na gumising na BBM, nasa crisis na tayo. At abnormal lang ang naniniwala umano na normal ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Maliwanag po, nabudol ang sabi ni Mamalutikia, yung pahayag ni Claire Castro na wala umanong oil crisis sa ating bansa. Good luck po sa ating bayan, kaya natin to. BBM, Duterte pa rin kami.